kasabay nga po ng pagbubukas ng klase ngayong araw at pagsisimula ng bagong 3-term school calendar, nagpatupad din ang DepEd ng mga bagong panutuntunan sa class suspension at iba pa pong reforma sa pagtuturo. Para magbigay ng kanyang pananaw sa mga posibleng benepisyo at epekto nito sa mga guro at mag-aaral, makakapanayan po natin ang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition ng TDC na si Sir Benjo Basas. Magandang umaga po sa inyo, Sir Benjo. Good morning po, sir. Yes, Ma'am Angela, Sir Andre. Magandang umaga po and good morning sa lahat po ng mga nanonood po sa atin, mga kapatid. Opo, good morning. At ano po ang inyong unang reaksyon dito po sa bagong DepEd order na nagbibigay ng mas malaking kapangyarihan sa mga school heads para po magpatupad nga po nitong granular class suspensions? Well, ever since naman, it has been a problem po, no? Kasi meron tayong mga experiences in the past, no? Na yung mga within the same locality, within the same, let's say, municipality or city, no? Ay yung mayor yung nagdedeklara ng class suspension, ano? Pero ang problema diyan, ano, isang bahagi lang naman ng syudad ang medyo affected, no? There are some cases naman, ano, na buong Metro Manila, no, ay bumabaha o umuulan na ng malakas, di ba? Pero kung yung isang mayor sa isang particular locality ng Metro Manila ay hindi nag-declare ng klase, di ba? So para siyang naging isla, no, doon sa NCR na lahat ay walang pasok pero siya wala, no. So of course there is an advantage, no, kapag binigyan po natin ng empowerment yung local, no, binigyan po natin ng flexibility yung local kasi sila talaga yung nakakalam. No, wag lang naman sanang kasi it has been the ano rin, no, tradition in the Department of Education, no, kahit na empowered na yung ating mga school heads, no, minsan magtatanong pa yan, tatawag pa yan doon sa kanilang mga boss, no. So medyo nagkakaroon po tayo ng problema. And of course dito sa learning continuity and emergencies ng Department of Education natin, ano, may mga iba-ibang level, no. At yung magsasabi lamang kung ano yung dapat gawin, no, sa ganung level po ng tawag dito, no, disruption halimbawa, no, ay yung school head, no. At maganda po, no, na meron po tayong ganito. But sana maipatupad natin ng mabuti. Sir Benjo, ang tanong po, gaano po kahanda yung mga paaralan, yung mga guro sa pagpapatupad po nitong mga alternatibo, yung mga alternative learning arrangements at yung emergency learning resources po na nakapaloob sa mga bagong polisiya? Ah, that is always the problem, no, Sir Andre, no. Kasi binibigay sa amin, ano, of course, no, policy to, no, and titignan natin yung policy, no, kung sound ba ito, kung tama ba ito, kung mabuti ba yung intention nito, no. The answer is yes, no. Pero syempre, in terms of implementation, how would, no, our localities, no, our school heads, no, in particular, no, implement this policy? Medyo questionable yan, eh. No, lahat naman ng policy, no, kahit sa DepEd, no, kami naman, no, gaya ngayon, di ba? Nag-raise kami ng issue tungkol sa Brigada Eskwela, tungkol dito sa aral program, tungkol dito sa 3-term school calendar system natin, ano. Lahat ng ito ay magaganda naman yung intention, wala namang masama po dito, no. Pero ang problema natin pagdating doon sa ibaba, no, yun nga, yung binanggit mo na, no, standing, no, na issue ngayon niya, no, yung resources halimbawa, ano yung mga if you capacitate, no, the locals, if you capacitate the school heads, no, the level of school heads po, no, ano naman yung dapat mo support na ibinibigay, no. So doon tayo nagkakaroon ng problema kadalasan, ano. Kaya might as well ang mangyayari po diyan talagang pinanggit ko na kanina, pag nagka-problema tatawag siya doon sa boss, no, sa immediate boss, no, sa district or sa division, ano, kung ano yung po pwedeng gawin. Pero ngayong araw po ang inyo pong grupo, ang Teachers Dignity Coalition ay magkakasa ng kilos protesta. Ano-ano po yung magiging layunin itong kilos protesta na ito? Ano po ba ang nakikita po natin talagang problema dito sa 3-term school calendar? At baka may nakikita rin naman po kayong benefits. Siguro unahin ko na yung kung ang tinatanong po ninyo, Miss Angela, ano yung benefits dito ng 3-term school calendar. Of course, no, sinabi na rin naman namin ito, no, during the orientation or meeting or
or consultation namin with the Department of Education, ano. Hindi naman kami totally tumututol dito, no. In fact, ina-appreciate po namin meron tayong initial block, no. Itong opening block natin ngayon, ano. We have 1 week, no, para mag-prepare, no, doon sa mga eskwelahan. Yung school yung I mean yung Christmas break natin ay hindi na nakapaloob sa instructional block, 'di ba? Ibig sabihin pagkatapos na pag nag-declare na tayo ng Christmas vacation, okay na 'yon, no? Pagbalik natin sa susunod ay another of course, no, by nature of our calendar talaga naman naiiwasan mas madalas, no, yung Holy Week, no? Ito yung mga marami, no? Ito yung mga maraming epekto, no, doon sa atin, no? Na nagkakaroon po talaga tayo, no, nang walang klase, no? Pero syempre, sabi nga po namin, no, yung kumpiyansa, no, Miss Angela, ang problema namin dito how confident, no, our teachers, no, to implement this program. Kasi take note, kami yung nasa unahan Nung unang lumabas ito, wala kami kaalam-alam. Tinatanong kami ng kapitbahay, ng mga parents, no? And our colleagues. No? Of course, hindi namin masagot sapagkat hindi nga namin alam, di ba? Tapos nagkaroon dito ng orientation ay 1 day, no, na online pa, no, na hindi nga online actually, no. Walang interaction manonood lang kami, no. So, sa tingin namin, no, ayaw namin sana na ganito parati, no. And this is one of the reasons no why we will be in Mendiola, no, this afternoon po, no, right after our morning session. 'Di ba? Kasi parang ang dami ng policy Like for example, itong tinatanong po ninyo kanina, yung policy on education in emergencies, no? Sabay-sabay po yan inilabas, no? 5 policies nilabas po, no, ng isang araw nung June 5 o June 4. No, so, hindi pa nga namin nababasa ito lahat, no? Ang dami po nito, no? Hindi pa rin ito kami nabigyan ng orientation. Of course, no, this part of the online, yung binabanggit ko po kanina, no, na parang watch party, no, nung when was that, May 7. No, part ito, no, binanggit ito, pero wala pa yung policy, no? Nauna nga no, yung declaration, yung orientation kesa doon sa policy, no. So ngayon, meron na po tayong actual na policy. Kinakailangan itong mag-adjust, no, yung mga teachers po na naman dito, no. Yun yung aming binabanggit to dito. While magaganda naman yung binanggit ko naman, magaganda yung mga intention ng mga policies po nito, pero sana ay hindi naman ura-urada. Binibigyan naman kami ng pagkakataon para may scrutinize, no, mabasa, pero dapat nga bago yung policy ay nagkaroon muna ng orientation. And diretso ko na, Miss Angela, no. The second, of course, no, and perhaps the more important, no, reason, no, kung bakit po kami merong protesta ngayon sa unang araw ng klase, no, is to highlight, no, our conditions, no, economic conditions, no, yung welfare ng ating mga teachers na napakababa ng sweldo, pinakamababa sa lahat ng government professionals. Tapos ang daming trabaho. Nagdadagdag ng trabaho parati ang ating Department of Education, ano? Pero hindi dinaragdagan yung compensation ng ating mga teacher. Kami pa rin ay kabilang sa pinakamababa sa government professionals at salary grade 11 na ang sweldo ay 31,000, ano? Kabaligtaran nito sa ating mga senador na optional yung trabaho. Kung kailan lang nila gusto magtrabaho, kailan lang nila gusto magpatawag ng hearing o ng mga ng session, no? Pero sumisweldo sila ng 300,000 pesos at salary grade 31 naman sila, no? Alright, patuloy po kaming makikipag-ugnayan po sa inyo regarding this. Maraming salamat po sa inyong oras, Mr. Benjo Basas, ang Teachers Dignity Coalition. Magandang umaga. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.